Una ko natikman yung dish na to nung nagpunta kami sa Thailand nung kaibigan ko at talagang masarapan talaga ako. And this is one of Thailand's most beloved and iconic street food dishes. At dahil nagustuhan ko nga siya, tinanong ko kung ano ang tawag sa dish na to. At magmula noon ay tinignan ko na sa YouTube kung paano ito lutuin. Naku, ang dali-dali lang pala. Ang tawag nga pala sa dish na ito ay pad krapao. Pad translate to stir-fried and krapao translates to holy basil na isa sa ingredients ng dish na ito. Sa kawali na may konting mantika, ilalagay na natin ang ating mga aromatics na garlic at red chilies. At pag lumabas na ang flavor ng ating mga aromatics ay pwede na nating ilagay ang ating base na ground pork. Pwede ka rin ditong gumamit ng chicken or beef. At para naman sa pampalasa ay naglagay ako dyan ng oyster sauce, kaunting patis, at dark soy sauce. Dahan-dahan lang ang paglalagay niyo mga kamanay ko kasi baka umalat. Then hinalo-halo ko ito para naman mag-incorporate ang mga pampalasa. Nilagan ko rin ito ng kaunting asukal, pampabalanse ng alat. Tikman-tikman nyo na lang din para makapag-adjust pa kayo ng pampalasa. At kapag ganito na ang itsura ay pwede na natin ilagay ang ating Thai basil. Dahil mahirap nga hanapin yung holy basil, ito na lang Thai basil ang nilagay ko. Holy basil kasi talaga dapat ang nilalagay dito. Dahil kaya nga nila tinawag itong pad krapao dahil ang krapao translates to holy basil. It is a highly aromatic basil with a distinct peppery and slightly clove-like flavor. While ito naman Thai basil na ginamit ko ay may pagka-sweet at licorice. At nag-work pa rin naman siya sa dish na ito. Yun nga lang kung talagang gusto mo yung authentic ay hanapin mo yung holy basil na sinasabi ko. Ayan, kapag ganyan na itsura ay luto na ito. And this is usually served with egg and rice. Try nyo na rin mga kamanay ko. Anyway, that's all for today's video. I hope na nag-enjoy na rin kayo sa panonood. Mapagpalang araw sa inyo. Mag-iingat kayo palagi. God bless. Bye!